Yo, what's up mga bossing? Magandang hapon sa inyo. Medyo late na yung ating kliyente. Bios mga bossing, parang 2017 model tong ating Bios. Ang issue niya ay wala ng refrigerant nung dumating sa atin. Kaya nagkaroon kami ng primary check-up, leak test mga bossing. So, chinek natin yung mga piyesa natin sa labas pero wala kaming na-detect na leak sa mga dugtungan or do sa ating piyesa sa labas. Kaya nag-advise tayo na mag pull down ng ating evaporator, pero dahil tanggal dashboard to mga bossing, yun nga medyo sagabal ng konti, pero madali lang naman. Kabisado naman natin tong ating BIOS na to. Tingnan natin mga bossing, kasi simula nung dumating sa unit tong sa kliyente tong unit na to, hindi pa siya nakakapagpa-cleaning at hindi pa rin siya nakakapagpakarga ng refrigerant. So palagay ko yung pinakang evaporator nga ay kinain na ng umido o nung corrosion mga bossing, kaya nagkaroon ng leak. Dahil may mga hangganan talaga ang ating mga evaporator o pyesa, lalong-lalo na kay evaporator. Dahil nga pagka napasukan siya ng dumi, yung dumi ang sisira dun sa kanyang katawan. O kaya malalaman natin yung mga bossing pagka na-pull out, ililigtas natin yan para mapatunayan natin na kay evaporator nga ang ating leak na hinahanap mga bossing. Ito yung kanyang cabin filter mga bossing. Itong ganitong cabin filter, hindi ako masyado nag-a-advise ng ganito sikip. Masyado kasing sakal tong ganitong cabin filter. So ang nangyayari, imbis na komportable ka sa number 1, ang nangyayari ilalagay mo pa sa number 2 or kaya magna number 3 ka dahil nga hindi ganun kalakas ang speed ng hangin dahil masyadong sakal makapag-suction yung blower motor dito. At para sa akin mas mabibilis pa ang buhay nung blower motor dahil nga mapipilitan ka laging itaas yung speed nung hangin. Ngayon kung walang suction, wala naman discharge. Dito siya sa suction mga bossing. So tingnan nyo lang, may mga ganito talagang cabin filter na parang mas gusto nung iba. Pero ang nangyayari naman sobrang sakal. So pagka ganun, mayayari naman yung blower motor nyo mga bossing. O tingnan nyo lang sa mga gumagamit ng cabin filter kung okay ba sa inyo itong ganito. Pero sa akin medyo kawawa yung blower. Na obserbahan natin dito na yung blower ay mabilis siyang masira. Dahil lagi siyang naka number 3 or naka number 2 lagi kahit na hindi naman ganun kainit ang panahon. Dahil nga mahina yung buga ng hangin. Ito na yung bumungad dun sa ating evaporator mga boss. Nakita nyo kung gaano kadami yung corrosion o yung puti-puti na meron sa katawan ng ating evaporator. Kaya sigurado tayo na andito yung leak. At kahit hindi siya magpakita sa ating primary check-up na leak test, ay papapalitan natin to. Kasi bakit? Yung tanggal ng dashboard natin ay hindi na natin kailangang ulitin. Pagka hindi nagpakita ang leak ngayon tapos magpapakita siya pakalipas ng ilang linggo, sayang naman yung pagbaklas ng dashboard. Pero papatrace pa rin natin, papalagyan natin ng pressure tapos papalubog natin sa tubig yan. Ito mga bossing, inisprayan lang namin ng konti yung ating evaporator ng tubig. Nilagay na natin dito sa ating mahiwagang liktisan. Pero based sa ating nakikita, hindi nagpakita yung leak. Kasi mga bossing, napakaliit lang po ng butas nito. Doon sa leak test namin kanina ay hindi naman siya halos bumababa. So pagka po standby yung pressure, magkaiba kasi yung standby. Nabawasan, napasingaw na kasi. Magkaiba yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure kagaya ng refrigerant. So pero kagaya ng sinasabi ko, padaanin muna natin yung truck. Papapalitan natin to kahit na hindi magpakita yung leak sa atin ngayon. Kasi naobserbahan na namin yan na nagkabit tayo ng ganyan na walang napatunayan sa mata. Pero nung kinabit namin at nilagyan namin ng refrigerant, after mga 2 linggo lang, nandito na naman yung kliyente. Pero siyempre yung kliyente naman na mag-decision kung gusto niya ipabalik yan o hindi. Pero ang advice ko ay hindi na kailangang isole. Kasi nagpulbos na mga bossing Lahat ng mga makikita nyo parang puti-puti, yan na yung aluminum. Nalusaw na yung ating mga pins o yung mga nadurog na aluminum, naghihiwa-hiwalay na sa katawan.
So yan, papapalitan natin ng panibago yan. Yun ang advice na ibibigay natin sa ating kliyente. Okay mga boss, eto na yung ating evaporator. At syempre, original yung ating pinakabit, no? Syempre, kaya naman ng ating kliyente ng original. Pero syempre, may offer din naman tayo ng hindi original. Pero dito siya sa orig talaga. Dahil pag pinagbabasihan niya yung tibay ng original, nakita nyo na mga bossing kung magdidesisyon nga siya na ipapasoli yan, pwede pa niyang pasoli. Pero dahil na-experience na natin yung ganyan na hindi talaga tumatagal na pagka may mga ganyan ng maraming corrosion, talagang pinilit natin siyang papalitan na ng panibago. Hindi dahil gusto natin gastusan ng ating kliyente mga bossing, no. Kasi mas magagastusan siya kung hindi niya papalitan at sisingaw ulit pakalipas ng mga ilang linggo o ilang buwan, no. So mas lalo siyang madadagdagan ng gastos dahil uulitin na naman namin yung labor saka yung refrigerant ng panibago. Mga bossing, original to Ito yung barcode ng rig at syempre talagang original yan na Toyota. Ito yung ating ino-offer na isa kung ayaw naman ng kliyente ng hindi ganun ka mahal kumpara sa original. So meron, marami pang pwede, may mga mas mura pa mga bossing na pyesa. Pero dahil nga alam ng kliyente yung ganda ng tibay ng original, yun ang kinuha niya mga bossing. Okay? Okay, binabalik na natin yung ating evaporator mga bossing. Tapos magli-leak test tayo. Magpa-final ulit tayo ng leak test mamaya pagka naikabit na yung ating dugtungan sa expansion valve sa labas. Okay mga bossing, nag-load na kami ng refrigerant. Karga. Okay, nag-base pa rin tayo sa ating drums, syempre. Kung ilan yung ikakarga natin dyan. So clear naman, wala naman kami nakitang leak. Kasi yun lang naman yung ating dugtungan na ginalaw. So wala rin naman dito sa dugtungan na iba. Okay, punuin ko lang ng refrigerant mga bossing. Mga bossing, ito yung final na reading do sa ating BIOS. Nag-automatic mga boss. Why mo Kenneth? Binibigyan ka ni ma'am ng ng flyers Ano ba yan flyers? Kasi may mga nagbibigay ng flyers Ayaw kuhain ni Kenneth Nahihiya siguro Ano ba yan? Home credit? Home credit pala yun Si Jude credit pala yun Okay mga bossing, nag-automatic naman. Low side natin ay mga nasa 20 lang lampas mga bossing. Patay sindi. Dahil nilinisan din natin yung condenser, medyo basa, kaya nare-reading ng ating gauge ay mababa yung ating low side saka high side. Pero goods naman yung reading kanina nung hindi pa may tao sa loob. May nag-o-observe dito tayo sa kabila. Ay. Okay, mga bossing, meron namang lamig na kasi patay sindi malapit na mag-5. So dahil nga medyo late na, gabi na mga bossing gabi na. Mga nasa oras na ba? Alas 5. So wala naman tayong ibang ginawa rito sa ating BIOS kundi pinalitan lang natin ng evaporator syempre. Yun nga lang, maganda sa ginawa natin na pinalit natin ay original ang sinalpak natin mga bossing. Okay, yun lang mga boss, share lang namin sa inyo itong ating BIOS. Hindi dahil may pamalit na original yung kliyente or walang nakita leak dun sa testing natin, pinapalitan pa rin natin. Hindi yun yung purpose natin mga bossing dahil kabisado na namin yung ganyang eksena, kaya inoffer talaga natin na palitan na ng panibago. Okay, maraming salamat ulit sa inyo mga bossing. Syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.